Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. Para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa mga person nila. Be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Tingnan natin kung anong situation ng tao mo. Give me the message. Ano yung situation ng person mo ngayon? Excuse me po. Give me the message. Ano yung situation ng person mo ngayon? Meron ako nakikitang Gemini, Aquarius, and Libra. Virgo, Capricorn, Taurus. Grabe ang nangyayari sa kanya dito, no? Meron kang tao dito na yung sobrang nahihirapan, merong dinadalang karamdaman, may sakit. Matindi yung kanyang nararanasan ngayon. Meron kang tao ditong pinahihirapan ng kanyang karamdaman, hindi siya makatulog dito, okay? Kung mababalitaan mo, meron kang tao dito nagkakasakit. Matindi yung pinagdadaanan. Yung iba sa inyo parang nga siyang kinulam or sinumpa. Ganun yung kanyang pakaramdam dahil yung sakit niya dito ay sobrang nagpapahirap sa kanyang sitwasyon at wala siyang idea dito. Kung araman ay ginagawa ng hindi maganda, wala siyang idea na kinukulam siya dito or naisumpa siya dito, no? So, ito na yung nakikita ko dito. So, nakikita ko rin dito, malakas yung Libra. Nakikita ko dito, no? Nahihirapan siya sa sitwasyon na kinakaharap niya. Hindi niya alam kung paano to alisan. Hindi niya alam kung paano to tanggalan itong nararanasan niya dito. Yung iba sa inyo, meron ka din tao dito na naghihirap sa sitwasyon. Yung kanyang ipon dito, no, unti-unting nauubos or yung kabuhayan niya, unti-unti na nalulustay dahil dito, no, sa pagpapagamot, dahil sa kanyang karamdamang dinadala. So, nakikitaan ko dito unti-unti. Hindi naman biglaan pero unti-unti na nawawala yung kanyang ipon dito. Pwedeng meron siyang mga naisasanla na, mga ganun, So, hindi siya stable pagdating sa financial. Ito lang nakikita ko dahil dito sa matinding nararamdaman niya. Yung iba sa inyo, ang tao mo, sinumpa or kinurse. Ito lang nakikita ko dito. Ito yung dahilan kung bakit feeling niya wasak na wasak siya dito. At wala siyang idea dito sa nangyayari sa kanya. So, nakikita ko rin dito, no? Itong tao mo na andito siya sa 50-50 ng pagiging emperor. Alam niya yung tama sa mali. Ito lang nakikita ko. Yung bang tipong naninindigan siya, pero nababawi niya rin. Hindi siya nakakapanindigan ng dire-diretso dahil may pagkuli sa kanyang nararamdaman, Ito lang nakikita ko. So, nakikita ko dito, itong tao mo, meron tong in-offer sa'yo, pero ikaw, stable ka dito. Ito lang nakikita ko. Yung bang tipo na, yung iba sa inyo, pwedeng nag-message to sa'yo, okay? Hindi halos lahat sa part na to kasi nakikita ko dito. Meron nag-alok, meron nag-message, pero tinanggihan.
Ganon yung energy. Tinanggihan mo or pwede rin hindi mo to kinausap. Meron tong gustong i-offer sa'yo pero hindi mo to kinausap, hindi mo to pinakinggan. Yung kanyang saloobin dito. Kaya dito, no, gusto ka niya ipaglaban pero hindi niya ginawa kasi nasa 50-50 siya dahil sa mga reaction, dahil sa reply mo. Kaya dito, no, 50-50 yung kanyang isinagawa or yung kanyang feelings na ipinakita sa'yo. Kumbaga, nandito lang siya sa gitna. Depende sa'yo kung ano yung kanyang gagawin. No? Ito lang nakikita ko dito. Kaya lang dito, nakikitaan ko sa'yo. Karamihan sa inyo, tinanggihan mo to. Tinanggihan mo to, dinedma mo to, or pwede rin binalak mo to. Yung bang tipong hindi ka handa sa offer niya or hindi ka handa sa love niya para sa'yo. Malakas yung Aries. So, meron din ako nakikita dito na Libra. Malakas ang Aries ng Libra. Meron ako nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus. So, nakikitaan ko dito. Yung iba sa inyo, merong lihim, merong pandilin lang na nangyayari. So, nakikitaan ko dito, merong gumulo, merong sneaky energy dito sa inyong dalawa. Meron ako nakikita dito misteryo, okay? Mystery. Or pwede rin tingin mo sa tao mo, misteryo, misteryosa. Or pwedeng ganun yung tingin niya sa'yo. Merong mystery, merong kakaiba sa'yo, or kakaiba sa kanya. May ganun tao na tumitingin sa person niya, kakaiba to. Mahiwaga, ganun. So, nakikitaan ko dito, malakas yung meron mo ditong malakas yung instinct. Yung man tipo na bago ka lokohin, naradara mo, kaya inalisa mo na lang to. Meron siyang vision dito na kung papapasukin niya tong tao na tumuli sa buhay niya, ganun ulit ang mangyayari. Kaya sinusunod ng tao na to yung vision niya. Okay? Nagiging siyang advance sa pag-iisip. Ganun. Matalino. Nakikitaan ko rin dito, meron kang tao dito na yung bang tipo na, alam mo yung tipo na yung siya yung tipo na tao na meron tinatago. Yung bang yung may pagnanais siya sa iyo, pero tinatago niya dito. Hindi niya pinakikita sa iyo. Pero kung tutuusin itong tao na ito, andun yung pagnanais niya sa iyo. Okay? Andun pa rin yung passion niya sa'yo. Kaya lang, tinatago niya to sa'yo. Dahil ayaw ng tao na ito na makita mo yon yung interest niya. Passion, sexually. Okay? So, meron pa rin tong ganun pero nakikitaan ko dito, tinatago niya to sa'yo. Okay? Halimbawa, for example, nakausap mo siya, hindi niya pinakikita na yung nais niya sa'yo. Mas pinakikita niya lang yung parang formal, okay, okay siyang kaharap, ganyan. Pero yung loob-loob niya, meron siyang tinatagong nais sa'yo, okay? So, lumalabas dito na itong tao mo, hindi siya matagumpay sa kinakaharap niya ngayon, Matindi yung mga pinagdadaanan niya ngayon. Yung bang tipong wala siyang, pakaramdam niya, walang gumagabay sa kanya, pakaramdam ng tao na ito na nasa dark siya. Walang healing na nangyayari sa kanya. Hindi niya makita yung light dito, liwanag. So, nafe-feel ko dito, pakaramdam ng tao mo, nag-iisa talaga siya. Ganon, nag-iisa siya, wala siyang karamay. Feeling niya dito, walang pag-asa. Walang pag-angat na nangyayari dito sa tao mo, hindi balanse. Ayan, ito na yung nakikita ko dito. Feeling niya nasa dark siya, walang pagbabago sa nangyayari sa kanya. Wala nang pag-asa.
walang harmony. Wala siyang maisip na solusyon sa kanyang mga dinadalang problema. Ganon. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. May ganong kang tao. Meron din ako nakikita ditong Sagittarius. Merong Aries and Leo. Malakas yung Sagittarius. Meron ako nakikita ditong tao na yung meron kang tao dito na matindi yung mga pinagdadaanan, malaki yung responsibilidad niya, malaki yung mga dinadala niya sa kanyang, yung pasanin niya, ganon. Malaki yung pasanin niya, kinakaharap dito, malaki yung obligasyon niya. Meron siyang mga, yung pasan krus, ganon. Ito rin nakikita ko, meron siyang pasan krus na dinadala na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Pero lumalabas dito, pag nalampasan niya to, merong biyayang parating sa kanya. Merong pagbabagong parating sa kanya, or pwede rin sabihin, ikaw merong pagbabagong nangyayari sa'yo. Nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, meron transformation na nangyari. Ito lang nakikita ko dito, Meron ako nakikita dito na yung iba sa inyo, ang dami mong responsibilidad nung nagsasama pa kayo dito. Pwedeng ikaw yung na-stress, ikaw yung na-pressure, ikaw yung umaayos ng mga problema. Pero nung nakawala ka dito, parang naging klaro ang lahat para sa'yo. Naging malinaw yung mindset mo. Naging okay ka. Maganda yung takbo ng buhay mo. Nagigipang swerte o buenas ka dito. Magagumagaan yung biyaya sa'yo. Kaya lang tong tao mo dito, hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Hindi pa nananagana. Ito yung nais niya dito Kabaliktaran sa nangyayari sa'yo. Ikaw, nagiging okay ang takbo ng buhay mo, kakapera ka, naaayon sa'yo yung panahon. Samantalang siya dito, hindi siya masaya sa kinalalagyan niya. Meron pang dinadalang sakit at karamdaman dahil merong nanumpa dito or merong gumawa ng voodoo sa tao mo. Pwedeng meron siyang matinding kaaway or pwede rin sabihin karma lang ito, nararanasan niya. So, maraming dahilan dito kung bakit nagkakasakit ang tao mo. Dahil din sa mga ginawa niya. Kumaga, binabalikan siya ng karma dito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, unti-unti naubos yung kanyang pamumuhay, kabuhayan, yung kanyang kaperahan. Nakikitaan ko dito yung ipon na dudukot pa. Dahil matindi yung obligasyon niya. So, meron kang tao dito na pwedeng kung ano man ang obligasyon na kinakaharap niya, Nakikitaan ko dito may malaki siyang obligasyon na hindi niya kayang pakawalan. At ito yung kanyang karma. Ganon. Hindi niya maalisan to. Kung matindi yung mga ginawa nito sa'yo, ito yung balik sa kanya, okay? Hindi niya maalisan to. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Give me the message. So, lumabas siya nung naka-reverse, So, nakikitaan ko dito, hindi siya naging tapat sa'yo. Hindi siya naging tapat. Hindi naging totoo. Hindi nagpakatotoo. Itong tao mo, hindi ka nito mapakawalan. Hindi siya maka-moving on sa'yo. Hindi ka niya maalisan. Alam mo yung tipo na gustong-gusto ka na niyang pakawalan sa isipan niya, gusto-gusto ka na niyang tanggalan sa isipan niya, pero hindi niya magawa. Pwedeng meron kang pinramdam sa tao nito na hindi niya nakita sa iba. Give me the message. Oh, diba? Karma. Lumabas ang karma. Naka-upright siya. Consequence. Lumabas ang consequence karma. Yung bang tipo na
Bawat ginagawa ng isang tao, masama man o mabuti, may consequence yun na hatid, So, nakikitaan ko dito kung ano man yung ginawa ng tao na to sa'yo, ito yung consequence na dumating sa kanya. Ito yung epekto, okay? Cause and effect, lumabas dito. At ito yung kabayaran, okay? Kumbaga, kung itong tao mo, kung ano man yung nararanasan niya ngayon, ito yung kabayaran sa mga ginawa sa'yo. Kung matindi yung atraso ng tao na to sa'yo, kung pinalaan niya, saktan ka dito, ito yung kabayaran kung bakit nahihirapan tong tao na to. Kaya dito, hindi ka niya ma-let go. Kasi ikaw ang naiisip ng tao nito na makakatulong sa sitwasyon niya, ikaw ay nasa maayos, pwede nga naiinggit pa nga tong tao na to sa'yo dahil sa mga nakakamit mong achievement dito. Samantalang siya dito, nahihirapan, nasasaktan, may sakit pa or may sakit na dinadala. Yung iba sa inyo meron tong ginawang matinding kalokohan sa'yo, kaya niya nare-receive tong karma niya dahil sa mga ginawa niya sa'yo, okay? Maghahabol to. Ito rin nakikita ko. Toxic. Very toxic. Kaya dito, ito yung naiisip niyang gawin, maghabol sa'yo. Very toxic. Ganyan. Meron itong emotional storm. Apektado talaga siya dito, Matindi yung pinagdadaanan. Yung meron kang tao dito na umiiyak, pero umiiyak siya ng palihim. Hindi niya pinakikita sa tao or sa mga tao sa paligid niya. Umiiyak to ng palihim, pwedeng umiiyak to kapag natutulog na, yung ganon. Yung walang nakakakita. Yung lihim siyang matindi yung dinadala. Kasi unstable siya eh. Apektado siya sa mga nangyayari sa kanya. Physical, emotional, mental. Okay? Mentally. Diba? Pumasok ng realization, epiphanies. Ngayon niya nauunawaan, ginising. Ngayon niya nauunawaan yung sitwasyon niya. Ngayon natatauhan na siya. Ngayon niya naiisip na yung mga parang nagbalik tanaw siya sa mga nangyari sa nakaraan, kaya nagkakaroon ng realization at doon niya naunawaan na kinakarma na ako sa ginagawa ko. Kinakarma na ako. Ito na ba yung yung kabayaran? Ganon yung isip ng tao na to, So, doon niya na napagtatanto, doon niya na-realize na sinisingil na siya dito. Kaya apektado to pati physical, mental, emotional, okay? Sabay-sabay. Excuse me. Kasi alam ng tao mo na kinakarma na siya. Ito yung epekto. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, may chemistry kayo. Kung hindi to nagloko, magtatagumpay kayo. Talagang nakikita ko, kasi merong spark. Nandun pa rin naman yung passion. Kaya lang, dahil sa kalokohan ng ginawa ng tao nito, pwedeng ikaw ay excuse me pwedeng ikaw ay lumayo na dito. Yan, pasensya na ako, nauubo. So, lumabas nung naka-reverse. So, nakikitaan ko dito, kahit sa social media, hindi ka nito makita. Ito lang nakikita ko. Pwedeng ikaw ay naka-private ka. Wala siyang alam kung paano ka makita. Wala siyang paraan kung paano ka makausap. Binalak mo tong tao na to. Dinadma mo na to. So, yung iba sa inyo nag-stop sa social media. Ayaw mong mag-Facebook, TikTok, mga ganun, Hindi ka yung bang tipo na hindi ka update, ganon. Ito rin nafe-feel ko sa'yo, Kaya dito itong tao mo, wala siyang alam sa mga nangyayari sa'yo. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.